Nagtampo talaga ako sa anak ko kasi usapan namin nung nag-graduate siya. Sabi niya, bigyan na ako ng allowance kahit 1,500 buwan-buwan. Pero hindi na siya nagpaparamdam sa akin ngayon. Minsan nawalan siya ng trabaho, dito siya tumira sa akin. Pero nung nagkatrabaho na siya, wala na naman. Hindi ko matiis na po siya. Yung totoo, nahihiya talaga kasi Rapi kasi mas marami pang mas nangangailangan sa akin. Kaya lang hindi ako magkakabawi hanggat hindi ako magkakano ng puhunan. Kaya ng kariton kasi bawal na rin kami doon eh. Inaasa ko na lang sa Panginoon buhay ko. Alam ko naman hindi niya ako pinapabayaan kasi in time na kailangan ko siya. Binibigyan niya ako ng paraan para makaano. Ang masasabi ko lang po sa mga anak, huwag niyo naman baliwalain yung mga magulang niyo. Kasi kahit paano naghihirap din naman yung mga magulang niyo para kayo makatapos sa pag-aaral. Pagkatapos kung kailan tapos na, hindi na kayo naalala. Hindi nyo na naalala yung mga magulang niyo. Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, pag-usapan natin yung yung kasabihan na hindi obligasyon ng anak ang magulang. Well, tayo mga anak, mag-usap-usap tayo. Sa mga magulang, makinig po kayo. Relax lang po kayo dyan. So, tayong mga anak, ako naniniwala ako dun na hindi natin obligasyon ng mga magulang natin. At hindi tayo retirement plan, hindi rin tayo investment plan ng mga magulang natin. Kasi, syempre, di ba, parang may bigat kagad, di ba? Hindi ka pa nakakalipad, dapat sila nga nagpupush sa atin paangat, di ba? And may mga katwiran pa tayo na sinasabi natin, wala naman tayo sa mundong to kung hindi dahil sa kanila eh. Pero somehow, totoo din yun. Pero Lods, hindi applicable yung ganyang klaseng kasabihan sa lahat ng panahon. Kung sa buhay may character, kung sa pelikula may character development, sa buhay mayroon din character development. Kasi darating ang point na maring ikaw yung mas malakas kaysa sa magulang mo. Good for them kung yung mga magulang natin is kagaya ng mga ibang magulang na nakapagpundar ng maayos. Pero kahit na Lods maraming sitwasyon pa rin na kakailanganin pa rin nila ang anak nila pagdating ng time. Kahit na hindi sila obligasyon ng anak nila. Kasi meron tinatawag na salitang responsibilidad. So paano nga ba nangyayari yun? Actually Lods, magkaiba yun eh. Yung obligasyon kasi mostly is bounded siya ng batas. Usually, na pag di mo ginawa, pwede ka maparusahan. Kagayang bata, pag pinabaya mo, may abandonment, di ba? Usually, ganun na. Ang responsibilidad kasi, Lods, nasa morals mo yan eh. So, bigyan kita ng isang example. Kunwari, naglalakad ka, ikaw lang ang tao nandun. Biglang meron kang nakitang nalulunod at marunong kang lumangoy. Hindi mo siya obligasyon. Hindi mo siya kaano-ano. Pero responsibilidad mo na siya na kailangan mo siyang iligtas. Bakit ka mo? Ikaw yung nilagay ng Diyos sa sitwasyon na yun. Pero kung hindi mo man gagawin yun, hindi okay. Wala na siya. Walang batas, di ba? So, pagpalagay natin, balik natin sa magulang, sa anak. Pag dumating yan, Lods, na yung mga magulang natin is, kunwari, alam nyo lang hanap buhay, medyo maliit ang sahod. Pero ginapang nila kayo sa pag-aaral. Hindi na ako magbibigay ng konong trabaho. So ngayon, nakagraduate ka. Kayo magkakapatid, ginapang kayo. Ngayon, walang naipon ng magulang mo dahil sa pagpapaaral sa inyo, maliit lang ang sahod niya at hindi siya ganun kagaling kagaya ng ibang magulang. Aminin natin, may kanya-kanyang galing eh. Pero naging masaya siya sa inyo na napagtapos ko kayo lahat. Humihina na siya. Hindi niya na kaya magtrabaho. Pababayaan na ba natin siya? Okay, hindi natin siya obligasyon. Sige, hindi natin obligasyon. Kaninong responsibilidad ng magulang na yun? Kanino? Kung yung isang tao nga na nalulunod, di mo naman kaano-ano, naging responsibilidad mo bigla because of yung moral values. Paano pa kaya yung magulang mo, di ba? Ngayon, yung magulang ko naman, salbahay naman sa akin ganito, ganyan. O sige, salbahay sa'yo yung magulang mo. Yung nalulunod, kaaway mo. Galit na galit ka. Pero ikaw lang yung marunong lumangoy at ikaw lang yung nandun. Nakikita mo nalulunod siya. Ililigtas mo pa rin. Bakit? Tao tayo eh. Maring ikaw, baka hindi mo iligtas, bahala ka sa paniniwala mo, sa moral values mo. Pero sa moral values ko, ililigtas ko pa rin kahit kaaway ko siya. So ngayon, pag pupunta sa magulang, kahit yung magulang, kunwari minaltrato ako, kunwari minaltrato talaga niya ako,
Wag lang yung sobrang talagang makademonyong mga ginawa. 'Di ba? Siyempre, medyo maintindihan naman natin 'yun. Pero kung ipapanalangin lang naman ng tatay ko na manalo yung Quezon City against Manila nung naglalaro ako, baka mapatawad ko 'yun. Wala namang problema sa akin. So, ang ibig ko lang sabihin, Lods, kahit naman ganun yung nagawa sa'yo ng magulang mo, may mga pagkakamali siya. Pero the mere fact na buhay ka, ibig sabihin nun, inalagaan ka pa rin niya. And wala naman kasi manual ng pagiging magulang eh. 'Di ba? Lalo ng mga panahon dati, hindi pa nila alam, ganito pala yung tama, ganito pala dapat, 'di ba? Ganito pala yung tamang paniniwala, 'di ba? So, Lods, kung sa mga sinabi ko is hindi ka sangayon, okay lang din naman. Pero baka lang kasi makatulong sa'yo at makagaan ng pakiramdam mo. Para kung sakaling medyo hindi kayo okay ng magulang mo ngayon, bigla mong mapatawad, mawala yung pride sa paniniwala mo na mas masarap pala na, sige, bayaan mo na, magkapatid na lang tayo. Lalo pa kung medyo maganda yung kalagayan mo ngayon, di ba? Mas masarap silang isama sa tagumpay mo. Kisa naman sa sabihin mo na, di ba, tama ako magaling. Di ba? Ikaw kasi, di ba? Mas maganda yung may sama mo sila sa tagumpay mo. So, yun lang mga lods ha. Thank you.